Mayroon akong lihim at itago niyo na lang ako sa pangalang Cassie. Ako ay 17 taong gulang at kasalukuyang nasa ika-8 baitang. Kung mababasa niyo man ang kwento ko, pakiusap, huwag niyo akong husgahan. Lumaki ako sa Maynila at nasa ibang bansa ang aking ina. Mula pagkabata, pangarap ko ng maging guro balang araw. Pero hindi ko naiwasan ang makipagbarkada at nagkaroon ako ng kasintahan na hindi mahilig mag-aral. Nasira ang pag-aaral ko dahil sa pakikipagrelasyon ko at itago na lang natin siya sa pangalang Jordan. Habang nasa inuman kami kasama ang mga barkada ni Jordan, niyaya niya akong pumasok sa kanyang kwarto. May nangyari sa amin at pagkatapos noon, lumabas siya habang ako ay nakahiga sa kama sa sahig. Tinawag niya ang 5 niyang barkada sa kwarto at isa-isa nila akong ginlow. Hindi ko matanggap ang nangyari kaya hiniwalayan ko si Jordan. Makalipas ang 1 buwan, hindi na ako dinatnan ng dalaw. Hindi ko pinansin dahil madalas namang delayed ang regla ko. Naging mabigat sa akin ang mga pangyayari at gabi-gabi ko itong napapanaginipan. Minsan, iba't ibang imahe na rin ang nakikita ko. Hanggang sa nalaman ko na buntis ako at 3 buwan na. Hindi ko alam kung sino ang ama ng bata. Ginawa ko ang lahat para mawala ang bata. At nang magtagumpay ako, ibinaon ko ang fetus sa likod ng bahay namin. Hindi ako humingi ng tawad. Kinagabihan, may narinig akong umiiyak na bata. Rinig na rinig ko yon habang nasa kusina ako. "Papa, naririnig mo ba yon?" Tanong ko sa papa ko. Umiling siya. "Ano bang naririnig mo, Cassie?" "May umiiyak na baby," sagot ko. "Wala akong naririnig." "Baka guni-guni mo lang," wika ng tatay ko. Dahil sa ingay, tinakpan ko na ang tainga ko. Pumunta ako sa labas at sumigaw ako. "Pwede ba? Kung may baby man kayo, patahanin nyo na." Nagalit ang papa ko sa akin. "Cassie, ano ba? Wala namang umiiyak na baby." "Ang ingay kasi," galit kong sagot. Hindi na niya ako pinansin at pumasok na lang ako sa kwarto ko. Habang natutulog ako, bigla akong nakarinig ng iyak ng baby sa tabi ko. Pagmulat ko ng mata, wala naman akong narinig. Naiinis ako. Gabi-gabi ko nang naririnig ang iyak ng baby at hindi na ako makatulog hanggang sa hindi ko na nakikilala ang sarili ko. "Ano ba? Tumigil ka na sa pag-iyak!" Sigaw ko na narinig ng papa ko. "Cassie!" Sigaw niya. "Anong nangyayari sa'yo?" "Yung baby ng kapitbahay, patahanin nyo." Sigaw ko ulit. Hindi ko na kaya ang ingay. Kinuha ko ang kutsilyo at tinapyas ko ang 2 kong tainga. Hindi ko naramdaman ang sakit. "Oh, haya. Sigurado akong hindi ko na maririnig," sabi ko sa sarili ko. Pero patuloy pa rin ang iyak ng baby. Inuntog ko ang ulo ko sa pader pero naririnig ko pa rin siya. Umuwi si mama at nalaman ang nangyari. Nang umuwi siya, kinomfort niya ako at nang magising ako, nasa ospital na ako. Ngunit naririnig ko pa rin ang iyak ng bata. Mami, tulungan mo ako. May umiiyak na baby, hindi ako makatulog. Alisin mo siya, please." Iyak ko habang yakap si mama. Nagulat si mama at kahit tinapyas ko na ang tainga ko, naririnig ko pa rin siya. "Anak, sabihin mo sa akin ang totoo," umiiyak na tanong ni mama. Sinabi ko ang lahat at napagpasyahan naming ipakulong ang mga gumawa ng kababuyan sa akin. Tungkol naman sa iyak ng baby, hinukay namin ang garapon sa likod ng bahay at pinadasal sa pari. Humingi ako ng tawad sa kanya. Nagawa ko iyon dahil hindi ko matanggap ang nangyari sa akin. Sa ngayon, patuloy pa rin akong nagpapagamot at nagpapatingin sa psychiatrist. Wala na akong naririnig na iyak ng baby, pero tinatakpan ko pa rin ang aking natapyas na tainga. Siguro, ito na ang karma ko sa mga nagawa kong kasalanan. Sa aking baby star, patawad, anak. Alam kong humingi ka ng hustisya. Kung nag-isip lang ako, hindi ko sana nagawa sa iyo iyon. Habang buhay kitang iisipin. Sa mga kabataan dyan, pahalagahan nyo ang pagmamahal ng inyong mga magulang. Pag-aral ng mabuti at pumili ng tamang kaibigan